Sa simula pa lang ay may hadlang na sa pag-iibigan ni na Victor at Camila, kung kaya't itinago nila ang kanilang kasal. Ngunit hindi naglaon ay may isang aksidente ang makapagbabago sa pagsasama nila. Nagka-amnesia si Victor at nakalimutan ng asawang si Camila. Muling nagpakasal si Victor sa ibang babae. Ngunit ang landas nila ng una niyang asawa ay nakatakdang magtagpo nang dahil sa kanilang anak. Nakilala ni Camila ang kabiyak, ngunit hindi siya nito naaalala. Agad niyang naunawaan kung bakit. Sadyang masakit magbiro ang tadhana. Nais niyang sabihin kay Victor ang totoo, ngunit nauunahan siya ng takot. Paano niya ipaglalaban ang asawa? Gayong estranghera siya sa paningin nito. At ang malungkot pa ay may sarili na itong pamilya. Magandang araw, Angels! Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. You may now kiss the bride. Nakangiting tila utos ng judge na nagkasal kina Victor at Camila. Nag-blush ang 30 years old na bride ng civil wedding na yun, si Camila nga. At buong pagmamahal naman siyang hinalikan ni Victor sa pisngi. Pagkatapos ay sa labi naman. Siyempre hindi ito ang unang kiss sa kanya ni Victor sa labi. Hindi na niya mabilang kung makailang beses nang nakahalik sa labi niyang lalaking itong kanyang mahal na mahal. Dama niya palagi ang katamisan ng halik ni Victor. Ang feeling niya kapag naglalapat ang mga labi nila ng asawa, ay yun bang parang ayaw na niya itong matapos. Ang gwapo-gwapo ni Victor sa simpleng kasuotang pangkasal nito. Guhitang polo na puti at asul na nakatupi hanggang braso. At semi-baggy pants na malambot ang tela, kulay light blue naman. Matangkad si Victor. 5 feet 8 inches ang height nito at bagay sa katangkaran ang timbang. Walang belly fat si Victor. Parang dark version ito ni Derek Ramsey. Buwan lang ang tanda ni Victor kay Camila at isa itong engineer na may sarili ng construction firm. Si Camila naman ay hindi mukhang 30 years old. Hanggang balikat ang tuwid na tuwid, makapal at maitim na buhok nito. Slim na slim at matangkad din, maputi, makinis. Brown ang mga mata, perpekto ang guhit ng natural na kilay. Maliit at matangos ang ilong. Ang mga labi ay kawangis ng kay Don Zulueta, kissable. Sino man ang titingin kay Camila, aakalaing nasa mid-20s lang ito. Paano ba naman magmumukhang matured ang isang babae na ubod ng ganda at palaging walang bahid ng make-up ang mukha? At lalo sigurong walang mag-aakala na si Camila ay inana ng isang 15 anyos na teenager na lalaki, si Travis. Anak ni Camila sa pagkadalaga si Travis. 15 anyos pa lamang siya noon nang mabuntis siya ng isang masamang tao na may matinding gusto sa kanya. May ituturing na halos sa pilitan kinuha lamang si Camila noon, ni Pio, ang ama ni Travis. Napainom siya ng pampatulog. Kahit nabuntis siya ni Pio, ay nagpasya si Camila at ang mga magulang nito na huwag siyang pakasal kay Pio. Unang-una, mga bata pa sila. Pangalawa, walang pangarap si Pio. Kinasuhan nila si Pio. Ngunit tumakas ito bago madampot ng pulisya. Pagkaraan ng 2 taon, malaki-laki na ang batang si Travis. Dumating ang balitang wala na si Pio dahil nasangkot ito sa isang away. Doon natapos ang chapter ng buhay ni Camila na may kinalaman si Pio. Pero si Travis ay pinalaki ni Camila na sagana sa pagmamahal. Devoted mother siya, hindi siya nagpaligaw. Nagtapos siya ng kursong commerce at nagtrabaho. Binuhos niya ang panahon niya sa pag-aalaga ng kanyang anak. Hindi lamang sila mag-ina, kundi magkaibigan din, magkabarkada. Silang dalawang namamasyal, kumakain sa labas, nanonood ng sine. Resulta tuloy, sa sobrang lapit ni Travis sa ina, ay naging emotionally dependent ito kay Camila. Nagkaroon ng insecurity si Travis. Natanim sa isip nito na magpapatuloy lamang ang kaligayahan niya kung hindi magmamahal ng ibang lalaki ang mami niya. Panay ang warning nito noon sa ina na huwag magpaligaw o makipagnobyo. Nanakot pa nga ito sa ina. Lalayas ako at hindi mo na ako makikita, mami, kapag nagmahal ka ng ibang lalaki. Walang kaalam-alam si Travis na normal na babae lamang ang kanyang ina, na nang makatagpo ng isang lalaking karapat-dapat ibigin,
ay bumigay ang puso nito. 5 taon na ang relasyon ni na Camila at Victor. Wala pa ring alam si Travis tungkol sa kanila. Ang galing nilang magtago, maglihim. Pasikreto ang pagtatagpo nila, ang pagdidate. Hanggang sa iwan kung papaanong napapayag si Camila, napakasal na sila ng lihim ni Victor. Kahit takot si ibubunga kapag ito'y natuklasan ng anak, pikit matang pumayag si Camila sa alok ni Victor na magpa-secret marriage sila. Heto na nga, natapos na ang pag-iisang dibdib nila sa harap ng isang judge. Hindi man sa simbahan ng kasal na ito, hindi mapapasubali ang ito'y legal. Nakatala na sa batas ang kanilang pagiging mag-asawa. Dadalawang tao ang witness sa kasal ni na Camila at Victor. Si Noel, na best friend ni Victor at kasosyo sa construction firm nito. At si Linda, na kumare naman ni Camila. Binati ni Noel at Linda ang bagong kasal. "Congratulations, Mr. and Mrs. Salazar," sabi ni Noel na nakantisi, kumakamay sa bagong mag-asawa. "Sa wakas, natupad na din ang wish ko na sana'y humantong na kayo sa altar. It's about time." Dugtong naman ni Linda. Yumakap si Camila sa mabait niyang kumare. "Linda, maligayang maligaya ako. Pero alam mo naman sigurong natatakot ako. Walang kaalam-alam ang anak ko na may asawa na ako. Huwag mo nang patagalin ang paglilihim. Kapag tumatagal, lalo kang matatakot. Pag-isipan mo na ang agarang pagtatapat sa anak mo. Aba, mahirap yung hindi kayo magkasama ni Victor sa iisang bubong. And you can only live with Victor kung alam na ng only son mo ang estado mo." Payo ni Linda. Tama ang payo ni Linda, pero hindi naman tiyak ni Camila kung ito nga'y kaya niyang sundin. Duwag siya. 15 anyos lang ang anak niya, pero sobrang takot niya dito. Magtampo lang ng kaunti sa kanya si Travis ay natataranta na siya. Kahit paano ay maghahani mo naman sina Camila at Victor. Nag-check-in sila sa isang magarang hotel. Overnight ang kanilang kinuha pero may usapan na sila na alas 10 ng gabi aalis na sila sa hotel, sa kanya-kanyang bahay. Overnight ang kanilang kinuha pero may usapan na sila na alas 10 ng gabi aalis na sila sa hotel at uuwi na sa kani-kaniyang bahay. Pagpasok nila sa hotel suite na okupado nila, kaagad na nagyakap ang bagong mag-asawa. Siniil ng halik ni Victor ang napakaganda niyang ginang. Damang-dama ni Camila ang pagmamahal ng asawa. "Kulang na kulang tayo sa panahon, love. Kaya pasensya ka na kung nagmamadali man ako. Gusto ko kasi ay makarami tayo bago maghiwalay." Bulong ni Victor. Impit naman na natawa si Camila habang nakayakap at dinarama ang buong katawan ni Victor. "Makarami? Gaano karami?" "Hanggang sa kaya natin." Ibinulong na naman ni Victor sa tenga ng asawa ang kanyang sagot na para bang natakot na may ibang makarinig. Humagikhik naman sa kilig si Camila. 3 ulit nilang nilasapang luwalhati ng pag-ibig, na kontento naman silang pareho. Mag-aalas 10 na, Victor. Parang naalarmang sumulyap sa relong pambisig si Camila. 25 minutes before 10 pa pala. Kwentuhan muna tayo kahit sandali, love. Paglalambing na wika pa ni Victor habang nakayakap sa asawa. Masyado nang magtataka si Travis kung gagabihin ako. Bumangon si Camila. Hindi naman nagpakita ng pagtutol ang lalaki. Medyo nag-guilty si Camila habang nagbibihis na sila. "Pasensya ka na, Victor. Ayokong sirain ang magandang simula natin kanina." "No, love. Wala ka namang sinira. Ako nga itong medyo nawala sa lugar. Nag-usap naman tayo ng husto bago nagpakasal. Wala akong dapat ireklamo. Ang importante ay kasal na tayo." Nakangiti si Victor. Walang bahid na hinanakit. Nakahinga naman ng maluwag si Camila. "Mabuti na lang at napakamaunawain mo. Hindi naman tayo laging ganito, love, hindi ba?" Buong pagmamahal na pinisil ni Victor ang baba ng asawa. Tumango naman si Camila. "Pasasaan ba at ipapaalam ko rin kay Travis na may asawa na ako. Just give me time, love, okay?" Hinalikan muna ni Victor si Camila ng buong tamis sa labi saka sumagot. "Okay, I love you so much, love." Hinatid ni Victor si Camila pero hanggang kanto lamang ng Carmen Subdivision. Naghalikang muli sila bago bumaba ng kotse si Camila. Patungo na si Camila sa natatanaw nilang bungalow, ay umaatras naman ang kotse ni Victor palabas ng gate ng Carmen Subdivision. Nagmano kaagad si Travis kay Camila at humalik pa sa pisngi ng ina. "Masyado kang ginabi, mommy." Tanong nito.
Hindi mo ba naalalang sinabi ko sa'yo nung isang araw pa na dadalo ako sa birthday party ng boss namin sa opisina? Kaya ako ginabi anak. Kabado siyang naghabi ng kasinungalingan. Bilang isang matinong ina ay hindi gusto ni Camila ang magsinungaling kay Travis. Pero napipilitan siya para huwag lamang masaktan ang tanging anak. Tinukso na nga ako ni Inday at talagang muntik na akong mapikon. Nagsusumbong na si Travis. Si Inday ay ang nag-iisa nilang maid. Alaskador talaga ito at ang laging binibiktima ay si Travis. Anong sinabi ni Inday sa'yo? Kahit may kutob na siya kung ano ay nagtanong pa rin si Camila. Nakikipag-date ka raw kaya ka ginabi. Halatang masama ang loob ng anak. At naniwala ka naman pala. Hindi totoong nakipag-date ka, Mami? Gustong makasiguro ni Travis. Muli ay kailangan niyang magsinungaling. Hindi, talagang umattend lang ako ng birthday party, anak. Umaliwalas na ang mukha ng nagbibinata niyang anak. Well, alam ko naman na hindi mo gagawin ng ayaw ko, Mami. It was silly of me to get affected nang sinabi ni Inday yun. Kumain ka na ba? Oho, ihintayin sana kita pero nagutom na ako Nakakain ka ba ng maayos kahit wala ako? Kumain ka ng gulay? Ganto si Camila maglambing sa anak, kung ituring si Travis ay parang bata pa rin. Ang Mami, hanggang ngayon ba naman ay para pa rin akong baby na kailangan mong i-remind ang pagkain ko ng gulay? Nagkakamot ng batok si Travis. Kapag wala kasi ako, tamad kang kumain ng gulay. Kung gusto mong mapanatag ako sa health mo, sundin mo na lang ang gusto ko. Pinalaki yata kitang hindi takot sa gulay. Gayong tonong nagsisermon ay nakangiti naman si Camila sa kanyang uniko iyo. Kumain naman ako ng gulay, Mami. Nasiyahan na si Camila. Busog na rin ako dahil nga party yung pinanggalingan ko. Kaya matulog na lang tayo. Good night, anak. Humalik na si Travis sa pisngi ng ina. Good night, Mami. Makakatulog na ako ngayon kasi nakauwi na kayo. Can you imagine kung hanggang ngayon ay hindi pa kayo dumarating? Tiyak na worried na ako. Nakonsensya na naman siya. Paano na lang kung biglang malaman ni Travis na kaya pala siya ginabi ay dahil nagpakasal na siya. Kamumuhian siya sigurado ng anak. Pero si Travis nga ba ang kawawa? Paano naman si Victor? Naroroon ngayon si Victor sa kanyang malaking townhouse. Nag-iisa maliban sa maid at boy na hindi naman talaga dapat dahil kasal na sila. Anong klaseng mag-asawa ba ang hindi nagsasama sa iisang bubong? Anong silbi ang kasal sa 2 taong dapat itago ang katotohanan? Sabi nga sa kanya ni Victor ay hindi naman daw sila laging ganito. Umaasa si Victor na isang araw ay wawakasan niya ang kamaliang ito. Iwawasto niya ang sitwasyon. Pero kailan yun? Ni hindi niya tiyak kung mapaninindigan ba niya ang pangako niya kay Victor na isang araw ay magtatapat din siya kay Travis. Parang biglang nakadama ng matinding pagod si Camila sa pag-iisip. Tinungo niya ang sariling silid. Kahit pagod ay nagawa pa rin naman niyang mag-shower at magbihis ng preskong pantulog. Nang maayos ang sarili, dinayal na niya ang numero ng telepono ng asawa sa townhouse nito. Ang usapan nila ng asawa ay siya lamang ang maaaring tumawag dito. Tatawag lang sa kanya si Victor kung emergency. Bahagi ng security measures ng kanilang lihim ang setup na ito. Kung si Victor kasi ang tatawag sa kanya sa bahay, imposibleng hindi matunugan ng anak na may ibang lalaki na sa buhay ng mommy niya. Masayang boses ni Victor ang bumungad sa telepono. Parang expected na talaga nito sa kasalukuyang sandali ang call ni Camila. Hello? Isang ring pa lang iyon at nasa telepono na si Victor. Na-amuse tuloy ng husto si Camila sa bago niyang mister. Nasa tabi ka ba ng telepono kanina pa? Nag-aabang sa tawag ko? Ano pa nga ba? Kahit boses mo lang ngayon, love, ay langit na nang marinig ko. I miss you so much. Iba na pala talaga kapag asawa mo ng isang babae. Para bang nakatanim na sa diwa at pagkatao ko mula nang ikasal tayo kanina. Mahabang paliwanag ni Victor. Idinuya naman sa kaligayahan si Camila. Touch na touch siya sa mga salita ng kanyang mister. I miss you so much to Victor. Kaya nga pagkatapos kong mag-shower ay heto at tumawag na kaagad ako sa'yo. Bagong paligo ka pala? Sayang, hindi ko man lang masisilayan ng maganda kong asawa. Kahit nagbibiro si Victor ay halatang may regrets. Huwag kang magsalita ng ganyan, Victor. Nagigilty ako. Para bang pinahihirapan kita sa sitwasyon na to.
Kung may magagawa nga lang ba talaga kaagad ako, love? Siya man ay nagkaroon na rin ng regrets. Maagap si Victor. Pinasigla na ang boses. Aba, hindi tayo dapat magsisihan. Wala akong balak na sisihin ka. Very much aware naman ako sa kalagayan mo nang kulitin kitang magpakasal na tayo. Kahit ganito tayo, love, ay maligaya pa rin ako. Believe me. Maligaya rin ako, Victor. Kaya lang dalawa kayo ni Travis na inaalala ko. I'm worried kapag nalaman ni Travis ang tungkol sa atin. Worried din ako sa kalagayan mo. Naturingan kang may asawa pero nasaan siya? Sa telepono mo lang siya pwedeng kausapin. At kung magkikita tayo ay palihim pa. Ayoko ng ganito. Naramdaman ni Camila na gusto niyang umiyak. Love, maayos din to. Kaya mo tong ayusin. Sa iyo nakadepende ang solusyon. Sabi mo nga, konting panahon lang kailangan mo. At buong puso ko namang ipagkakaloob yun sa'yo. Ganito rin ang gusto niyang paniwalaan, na siya ang may hawak ng susi tungo sa kapanatagan at kaligayahan nilang tatlo. Pero ngayon, hindi niya alam kung paano at kung kailan uumpisahan ang paghahandaman lamang sa kalooban ni Travis. Kailangan kasi niyang ihanda muna niya ang damdamin ng anak at saka siya magtatapat ng tungkol sa kanila ni Victor. Inaantok ka na ba, love? Parang ginising siya ni Victor na nasa kabilang linya pa rin. Hindi pa naman. Nag-iisip lang ako. Ay. Sinundan niya ng buntong hininga ang kanyang sagot. Huwag mong ituring na ito'y mabigat na problema, love. Kung mag-iisip ka, be positive. Isipin mo na in the soonest time ay magkakasama-sama rin tayong tatlo sa iisang bubong. Alam mo bang hindi lang naman ako handa na maging asawa mo in the real sense of the word? Handa din akong maging ama ng anak mo. Mararamdaman ang katapatan ni Victor sa kanyang pagsasalita. At hinaplos na naman ang puso ni Camila. Napakabuti ng kanyang asawa. Kay swerte nga niya sa pagkakaroon ng isang Victor sa buhay niya. Alam niya, pangarap si Victor ng maraming babae dyan. Ang daming nagkakagusto sa asawa. Karamihan ay mga dalaga pa talaga. Mga profesional, may mga sinabi ang pinanggalingang pamilya. Hanggang ngayon nga'y parang hirap pa rin siyang maniwala na siyang isang dalagang inang inibig at pinakasalan ni Victor. Kaya nga ayaw sana niyang bigyan ng sama ng loob ang asawa. Hindi niya natanggihan ang pag-alok ni Victor na magpa-secret marriage na sila. Dahil marahil sa isang sulok ng kanyang puso, ay naroroon ang takot na baka mabihag pa ng ibang babae ang kanyang mahal. Matulog ka na, Victor. Good night and I love you. Halos ibinulong niya iyon ng buong pagmamahal at narinig naman lahat ni Victor sa kabilang linya. Nag-I love you at nag-good night din ang asawa sa tila paos na tinig. 4 na buwan na ang nakararaan ay hindi pa rin nagawang magtapat ni Camila kay Travis. Patago pa rin ang pagiging mag-asawa nila ni Victor. Nagtutungo ng palihim sa bahay ni Victor si Camila, minsan lamang sa 2 linggo. At nagtsatsaga pa rin si Victor na sa telepono lamang makausap ang asawa gabi-gabi. Naghihimagsik na si Victor at nakikita na ito ni Camila. Ang alam ko, masama sa babae ang nainom ng gamot para hindi mabuntis. May side effects daw yan. Baka kung kailan ibig mo nang magkaanak ay hindi na pupwede dahil na-damage ka na ng mga iniinom mo. Isa pa, hindi aprobado sa simbahan yung ganyang method ng birth control. Nagkakasala tayo gayong hindi dapat. Camila, mag-asawa tayo. Bawal ba sa mag-asawa ang magkaroon ng anak? Kunot noo si Victor habang nasa kwarto sila. Hindi bawal, Victor. Pero alam mo naman ang ating sitwasyon. Kapag nabuntis ako, paano ko ipaliliwanag kay Travis ang lahat? Kasi hanggang ngayon ay naduduwag ka pa ring magtapat sa anak mo. Himutok ni Victor. Hindi ko pa talaga magawa eh. Very moody pa naman ngayon ang anak ko. Ganon siguro pag nagbibinata, maraming insecurities, maraming hang-ups. Natatakot ako. Kapag ngayon ko ay sinabay ang pagtatapat ng isang lihim na mabigat ay baka magrebelde. Look, nakikipag-compete pa siya for honors ngayon sa klase nila. Hindi ko siya dapat dulutan ng sama ng loob. Baka masira ang concentration niya sa pag-aaral. Alam kong kaya mo pa rin akong unawain, Victor. Mapagkumbaba siyang nagpaliwanag sa asawa. Nang makita ni Victor na naghihirap na ang loob niya, tila napalis ang reklamo nito. Masuyo siyang hinalikan nito at niyakap. Masyado ka kasing mabait na ina. Paano ba kita masisisi niyan? Natatakot kang masaktan ng nag-iisang anak mo kasi mahal na mahal mo siya.
Mahirap magalit sa ganyang dahilan. Lalo niyang minahal si Victor. Kahit may pagkukulang siya sa asawa, ay alam niyang si Victor lamang ang lalaking iibigin niya. Lahat ng katibayan na sila'y kasal ni Victor ay siyang nagtatago. Ang mga papeles ng kasal ay nasa pinakailalim ng kanyang safety box dahil gusto niyang makatiyak na ang mga dokumentong ito hindi basta-basta matatalisod ni Travis. Siya nga pala, tuloy ang alis ko for Davao sa Friday. Kailangan kong madalawang mama at papa, you know. Wedding anniversary nila next week. At kaugalian na sa aming pamilya na lahat kaming magkakapatid ay tipon-tipon sa bahay ng parents namin sa Davao kapag ganyang okasyon. Casual na pagbibida ni Victor. Nanghihinayang na naman ako. Sana ay naipakilala mo na ako sa parents mo. Sana ay alam nilang asawa mo na ako. Siya naman ang tila gustong maghimutok. Ayaw mo naman eh. Sabi mo, saka na lang tayo magsabi sa parents at mga kapatid ko kapag alam na ni Travis. Dahil nga tiyak na mapipintasan lang ako ng mga kaanak mo kapag ganitong alam nilang wala pa akong lakas ng loob na magtapat sa sarili kong anak. Sabihin mo lang kung kailan mo gustong ipaalam ko sa relative ko ang tungkol sa atin at talagang hindi ka magdadalawang salita. Inilapat niya ang mukha sa malapad na balikat ni Victor. Malay mo, baka pag uwi mo from Davao ay nakapagtapat na pala ako kay Travis. Makita ko lang na maganda na ang mood ng anak ko ay baka tumapang na rin ako at magtapat sa kanya ng totoo. Ako na ang pinakamaligayang tao kapag nangyari yun, love. Excited na wika ni Victor. Ngunit walang naganap na ganon. Iba ang nangyari. Nasa Davao na si Victor. Sinundo siya sa airport ng family van nila. Pauwi na sila sa bahay ng kanyang mga magulang nang mabangga ang van ng isang bus na puno ng pasahero. Tumaob ng 3 beses ang van ni na Victor. Kung ilang beses na bumagok ang ulo ni Victor sa loob ng sasakyan, isang milagro pa nga na nabuhay si Victor, hindi naging comatose. Ngunit hindi nabuhay si Victor na walang pinsala. Pati pamilya ni Victor ay hindi na nito makilala. Wala ho talaga akong matandaan. Pailing-iling na sabi ni Victor. Sumasakit na ang ulo niya sa pilit na pag-iisip. Nakapaikot sa kanyang mama niyang umiiyak, gayon din ang papa niya at mga kapatid niyang awang-awa sa kanya. Hindi mo mapipilit, Victor. Huwag mong pilitin. Ipanaliwanag ko na sa pamilya mo kung bakit ka nagkaganyan. May na-damage na bahagi ng utak mo at ang apektado ay ang stored memories mo. We can just hope na balang araw ay kusang maghilom ang sugat. Nagsalita ang doktor ni Victor. Ano ang tawag sa sakit na ito, Dok? Usisa ni Victor sabay salat sa benda ng kanyang ulo. Amnesia, Victor. Nagkatinginan na lamang ang pamilya ng binata. Alam nila, malaki ang mababago sa buhay ni Victor magmula ngayon. Ang hindi nila alam, nakadala na rin sa biglaang pagkalimot ni Victor ang isang babaeng labis nitong minahal, ang asawa nitong si Camila. Paano na si Camila kung limot na siya ng kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.